So welcome ulit sa another webinar, short lecture patungkol sa ang title na nakikita nyo, ang paniniwala kay Jesus sa Islam. So bilang isang Muslim, tayo din po ay naniniwala kay Jesus, peace be upon Him. At para sa mga nanonood po na hindi po Muslim, welcome po kayo. At para dagdagan din kaalaman po sa inyo kung ano ba paniniwala ng mga Muslims o ang paniniwala ng Islam patungkol kay Jesus. So umpisahan natin inshallah. So ito yung the best na topic na lalo ngayon December na maraming sa mga kapwa natin mga Christians na nagse-celebrate sa paniniwalang panganakan ng araw ng ni Jesus. So dito inshallah ito ay sharing dahil sharing is caring na magkaroon kayo ng konting kaalaman ano ba yung view ng mga Muslim kay Jesus. Sana po bukas po ang isip natin mabuti, ang puso natin nakakaunawa, ang isip at mata at pangdinig mabuti. Ang video na ito ay hindi debate, hindi pang iinsulto, pang mamaliit. Bagkus pang ano pa nga halos pang angat pa nga sa posisyon ni Jesus. Pang angat pa nga sa kanya para ipaalam sa tao na kung ano ba yung sitwasyon niya o pagkakakilala sa kanya ng mga Muslims. Di ba maganda yon? So sana po malinaw ang video na ito. So inshallah, umpisahan natin. Lahat ng papuri at pasasalamat ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng buong sanlibutan at ang kanyang pagpapalat habag ay sumating huling propeta, na huling propeta si Prophet Muhammad, peace be upon him, at ang kanyang pamilya at kasama na sino man sumunod sa kanya. Sino man ginabay ng Allah at walang makakaligaw sa kanya at sino man ipahayaan ng Allah maligaw ay walang makakapaggabay sa kanya. Sa mga nakikinig, uobserbahan po natin sa buong mundo, iilan po ang mga relihiyon ang naniniwala kay Jesus. Ilan po ang religion? Sino ang relihiyon ang kasama pa sa pananampalataya? Kasama sa paniniwala nila. Parte ng kanilang religion, kailangan maniwala kay Jesus. Alin? Kung pupunta tayo sa mga ibang religion na kilala, Judaismo, mga Jewish, mga followers ni Moses, sila po ay nag-stop lang kay Moses. At malinaw sa history na hindi po nila tinanggap si Jesus na bilang Messiah. Para sa kanila, hindi pa daw dumarating ang Messiah. So nag-stop lang po sila kay Moses, hindi nila tinanggap si Jesus. Kaya malinaw sa story kung bakit siya ipinapahunting, pinapahuli, na mismo kayo po ang gumawa ng pelikula, mga kapwa natin Kristiyano, ang gumawa ng pelikula at makikita malinaw. Magbabayad pa nga sila ang kasama niya para mag-traitor sa kanya, yung tinatawag na Judas. So punta tayo sa mga ibang religion, Hinduism, Buddhist, hindi parte ng religion nila ang paniniwala kay Jesus. Tama hindi? So kung titignan mo lang, bukod sa Christianity, naniniwala kay Jesus, kaya doon galing ang Christian kay Christ, di ba? Jesus Christ. Ang Christ ay galing sa salitang, alam ko, Greek o Latin na Kristo, ibig sabihin Messiah, yung akin naalala. So, tanging Christians ang naniniwala kay Jesus. Pagdating naman sa second na religion na ikita mong naniniwala kay Jesus ay ang Islam, ang mga Muslims. So, tayo lang po dalawa ang naniniwala kay Jesus sa buong mundo. Sa buong relihiyon sa buong mundo, tayo lang po, Kristiyano at Muslim, naniniwala kay Jesus. Malinaw po yun? Kaya wala ka na mahanap na katulad nyo naniniwala kay Jesus. Kaya hindi ko alam kung bakit may mga parang galit, parang naiinsulto, or hindi ko naunawaan anong meron sa kanila na pag sinabi natin naniniwala tayo kay Jesus, pero siya ay ganito, naiinis sila or may mga iba sa kanila na galit o naiinsulto. Bagkus hanapan mo ako ng katulad mo naniniwala kay Jesus, wala kang mahanap. Tanging Muslim lang at kayo. So, dalawa lang tayo sa buong mundo ang naniniwala kay Jesus. Pero ano nga bang paniniwala? Katulad din ba sa inyo? Kung ano yung paniniwala nyo? Sa Islam, para magkaroon ka ng kaalaman, ako nga pinag-aaralan ko Christian para hindi ako maging ignorante, diba? Para maunawaan ko kung ano yung paniniwala nyo. Ganon din kayo sana, pag-aralan nyo din ang Islam, para hindi din kayo maging ignorante patungkol sa amin, di ba? Hindi yung sabihin anti-Christ kami. Marami ako nakilala mga nag-Muslim balik Islam. Nagugulat sila na pagdating nila dito na ang mga Muslim pala daw ay naniniwala kay Jesus. Hindi nila alam yun. Sa buong buhay na sa Pinas parang hindi na narinig. So alhamdulillah ngayon, may mga ganito tayong mga nagsishare patungkol sa Islam, patungkol kay Jesus na anong paniniwala namin. Kaya magpasalamat tayo na may naririnig pa tayo mga ganong kaalaman kaysa tayo ay manatiling ignorante sa paniniwala ng iba. So, si Jesus ay may malaking position din sa Islam. Isa siya kabilang siya sa mga propeta sa Islam. Umpisahan natin kay Mary. Si Mary, kung mababasa nyo sa Story of the Prophet, kunin ko lang yung book. Pwede kayo bumili ng ganito sa mga non-Muslims kung gusto nyo makabasa ng Story of the Prophet. Meron po itong Story of the Prophet, baliktad lang sa Zoom ang video. The Story of the Prophet by Ibn Kathir ito. So, mababasa nyo dyan lahat ang 25 mahigit na prophet na binention sa Islam. Simula po kay Adam hanggang kay Prophet Muhammad, peace be upon him. So marami sila, halos 25 sila dito na binanggit. So kasama sa 6 na pillars of faith sa Islam ang paniniwala sa mga propeta. Yung una, di ba, paniniwala sa isang Diyos, ang Allah.
Hindi siya pinanganak, hindi siya nagkaroon ng anak. Wala siyang kahalintulad. Paniniwala sa kanya lamang ang pagsamba lamang sa kanya. Pangalawa, paniniwala sa anghel na nilikha ng mga angels. Pangatlo, paniniwala sa mga aklat na ipinadala niya. Mga banal na kasulatan na pinadala ng Diyos. Tulad yung Torah kay Moses, yung Gospel kay Jesus. Bilang isang Muslim, naniniwala din kami doon. Pero sa original na ipinadala ito. Yung original na kasulatan na ipinadala sa mismong same na lingwahe. Hindi English, hindi Ilocano, hindi Tagalog. At ang huling banal na kasulatan ay ang Quran na hindi binawasan, hindi nadagdagan hanggang ngayon binabasa ang Arabic, same Arabic. So paniniwala ng mga Muslim yan, paniniwala sa Diyos, ang tanging isang Allah, sa mga anghel at sa mga banal na kasulatan. At ang pang-apat ay yung paniniwala sa lahat ng mga propeta niya. So malinaw na ang isang Muslim kailangan niya maniwala sa lahat ng mga propetang ibinanggit sa amin. Ang una dyan, sina Adam, dumating na si Noah, sina Abraham. Alam natin si Abraham, nagkaroon siya ng 2 asawa. Si Sarah, doon galing si Isaac. Si Isaac, doon galing si Jacob. Si Jacob, si Propeta Jacob, siya si Propeta Israel. Propeta Jacob, siya si Propeta Israel. Kaya hindi din natin pwedeng insultuin ang pangalan ng Israel, masamain, o anong umurahin. Dahil si Israel mismo, siya si Propeta Jacob. At yung 12 na anak niya, nagkaroon siya ng 12 na anak, kaya tinatawag na 12 tribes of Israel, 12 na tribo ni Israel. At isa doon ang anak niya si Prophet Yusuf, si Joseph, the dreamer. Yung gwapings na propeta, na kahit yung mga babae na hihiwa yung kamay nila na nakatingin kay Joseph, hindi na naramdaman. Ganun pati yung kagapuhan niya ay pwedeng maging anesthesia sa sobrang magandang itsura. So, simula na dito kay Isaac, dito na nanggaling lahat ang mga propeta. Sunod-sunod na yan. Sina Solomon, Moses, David, Zechariah, uncle ni Jesus, dumating sina John the Baptist, si Yahya, pinsan niya, at si Jesus. So si Jesus ang last prophet sa mga children of Israel. Pag may nagsabi si Jesus ay last prophet, yes, last prophet siya sa children of Israel, sa Banu Israel. Siya ang last prophet na pinadala doon. At may mga ugali kasi silang pasaway siya sa mga prophets nila. Tulad kay Moses, kahit kay Zechariah, sila nagtangkang pumatay, pati kay Jesus at kay Yahya. So long story yun. So at least nalaman nyo saan galing si Jesus. Ngayon saan galing si Prophet Muhammad kung siya ang huling propeta? Galing siya sa kabilang kapatid. Sa isang asawa ni Abraham ay si Hagar, na doon galing si Propeta Ismail. At si Propeta Ismail, dito sila namuhay ng kanyang nanay sa Makkah, na dinala ni Abraham dito. At dito nanggaling tribo ng Arabo din at si Prophet Muhammad, peace be upon him. So after si Jesus, mga bandang 500 years, dumating si Prophet Muhammad, peace be upon him. So malinaw tayo sa kwento, okay? So yun ang unang basic maniniwala ng Muslim sa saan galing si Jesus. Alam natin, maayos. Same din sa mga Christian, na dahil si Ibn Kathir, by the way, kumukuha din siya ng ibang source na mula sa mga Hudyo at Kristiyano na tugma sa Islam. Okay? Tugma sa Islam. Kaya magtataka kayo pag binabasa nyo ito, baka may makita kayong Bible verse o may makita kayong story of the Israelites. Yes, sa Islam, hindi pwede i-reject, hindi din pwede sabihin tanggapin. Parang nasa gitna lang siya. Nandoon lang yung story na hindi siya labag sa ng Islam, or tugma siya sa tinuturo din ng Islam. So, pagdating din sa hadith, maraming sayings si Prophet Muhammad, peace be upon him, patungkol kay Jesus. Marami siyang mga ulat na sinabi o hadith, salita na patungkol kay Jesus. Tulad yung minsan sinabi din niya na huwag niyo akong purihin masyado. Tulad ng pagpuri ng mga Kristiyano sa anak ni Maria, na si Isa, na si Jesus, na hanggat sa itinuring na siyang anak ng Diyos. So, iwasan yung sobrang pagpupuri sa kay Prophet Muhammad, peace be upon him, pag mamataas masyado. So, pagtungkol din sa hindi lang hadith, meron din chapter ni Mary. Tulad ng sinabi yung nag-trending dati na video ng pare, na sinasabi niya buti pa ang Muslim, na si Mary ay binabanggit sa Quran. Yes, si Mary po ay may sariling chapter sa Quran na siya lang po yung babaeng binanggit ng Allah mismo na pangalan sa Quran. At siya lang yung babaeng may chapter. Nakapangalan pa sa kanya, chapter Maryam. Ito yung talagang pangalan nila, original, sa lingwahe nila. Kasi hindi naman Amerikana si Maryam para maging Mary. Hindi naman siya Western, hindi naman siya European para pangalanan na Mary. At ang kanyang anak ay hindi naman din European o hindi naman Amerikano para maging sobrang puti at blue ang mata at para maging Jesus. Okay? Malinaw po tayo doon. Diba? It makes sense. Taga saan siya? Middle East. Saan sa Middle East? Sa Canaanite na lugar, aka naging Palestine. So doon siya pinanganak sa Bethlehem, which is ang originally ko pala, alhamdulillah, buti tinanong ko yung tatay ko dito, ang originally ng forefathers namin, ang lolo, ay mula sa Hebron. Mula kami sa Hebron, na kung saan Khalil na lugar, na sa village ng Yatta, na malapit sa Bethlehem mismo, kay Jesus, kung saan siya pinanganak. At lumaki siya sa Jerusalem. So sa Quran, ibinabanggit yung story ni Mary. Kung tutugmain nyo,
kung gusto mo mabasa muna yung story ng nanay ni Mary, si Hannah, ay nandito sa Story of the Prophet. Si Hannah ay gusto magkaroon ng anak na lalaki para magserbisyo sa Masjid al-Aqsa, sa Temple Mount, yung sinasabing Temple Mount na may masjid ng mga Muslim. Ang nagtayo yun si Propeta Israel, si Propeta Jacob, sinasabi din si Propeta Abraham, pero ang naglagay lang ng foundation o kung saan itatayo ay si Propeta Jacob. So yun ay lugar ng mga Muslim sinaunang noon, kung sino yung mga nagdadasal doon. At speaking of Muslim, baka may mga magtataka kasi ang Muslim lumabas lang kuno kay Prophet Muhammad. Mali po. Dahil ang meaning po ng Muslim ay yung taong sumusuko at sumasamba lamang sa isang Diyos at sumusunod sa kanyang mga propeta. Ang Muslim is yung tao, anuman lahi niya, pag siya ay sumuko sa isang Diyos lamang, ang tagapaglikha na kanyang sasabahin, ay siya po ang tinatawag na Muslim. Ang religion niya po is submission, pagsuko. Sa Arabic, Islam. So malinaw po. Kaya lahat ng mga propeta, isa lang ang religion nila. Isa lang nagpadala sa kanila. Isang Diyos lang ang nagpadala sa kanila. Isang Diyos na nasa langit na walang nakakita sa kanya, ang may likha ng lahat, ang nagbigay ng buhay at kamatayan. Siya lang ang nag-iisa. Hindi po iba-iba ang amo nila. Isang hari lang, isang Diyos lang nagpadala sa kanila. Simula kay Adam, Abraham, Noah, David, Solomon, Moses, Jesus, at kay Prophet Muhammad, peace be upon him. So kung isa lang nagpadala sa kanila, isa lang din ang mensahe na dala nila. At yun ang sumamba sa iisang Diyos lamang. Ang nag-iisa, walang katulad, wala pa nakita sa kanya, ang may kontrol ng lahat, ang pagsamba lamang ay sa kanya, ang pagsunod sa kanyang mga batas at propeta. Ipadala siya ng propeta bilang guide, bilang teacher natin. Di ba? Alam naman natin na nagkasala yung ating magulang sa paraiso. Sila ay saglit nilagay doon, binaba tayo sa mundo. Pero hindi tayo pinabayaan ng Diyos, pinadala niya pa rin tayo ng mga magiging guro, tagapaggabay sa atin ng mga tao mula din sa atin na pinili niya na ituturo sa atin yung papabalik sa kanya. So yun, nagpadala siya ng mga propeta. Unang propeta si Adam. Kaya si Jesus ay kabilang doon sa pang-apat na haligi ng paniniwala sa Islam na siya ay isang propeta. Kaya ang isang Muslim ay hindi siya pwede maging Muslim hanggat hindi niya tanggapin, mahalin, sundin si Jesus bilang isang sugo, ibig sabihin messenger, at isang propeta. Malinaw po tayo doon. So nakukuha nyo na, di ba? Alhamdulillah, wala po itong review pero inshallah kasi madali din intindihin talaga yung topic patungkol kay Jesus. So, pagdating sa paniniwala kay Jesus na isa siyang propeta at sugo, pinadalan din siya ng banal na kasulatan at makikita niyo ito sa Quran. Pagkatapos ng story ng kanyang nanay, yung siya ay nagkaanak na which is naging babae, pero nagtiwala pa rin siya sa Allah na ito ang gusto ng Allah para sa kanya. Na hindi siya binigyan ng lalaking anak kasi sa temple, sa masjid, di ba wala naman imam na babae? Meron kayo nakitang imam na babae sa mga Muslims? Wala, di ba? Kahit sa noon practicing ng mga Hudyo, walang babae nagsiservisyo sa temple. Yung pinanganak niya si Mary, ngayon lumaki na si Mary, siya lang yung babaeng tanging pinayagan na magserbisyo sa masjid, sa temple. Ang uncle niya kasi si Zechariah ay kilalang respetadong reliyosong tao. Alam ko pa nga carpenter, sinasabi nila si Zechariah. Kaya patunay na ang mga propeta ay may mga trabaho din, may mga sideline job. No? Marami kasing duat o dai, nag-iisip sila pag porket preacher ka lang, yun lang ang trabaho mo. Huwag ka nang maghahanap buhay, huwag kang magtitinda, hindi. Lahat ng mga propeta may kanya-kanyang trabaho sila. Si Prophet Muhammad, peace be upon him nga, businessman eh. Di ba? So, isang aral lang yun. Ngayon si Zechariah ay nagsaservisyo siya sa Masjid al-Aqsa, itong temple, itong masjid na first qibla, first direction ng prayer ng mga Muslim bago pa ang Kaaba. Bago pa tayo humarap sa Kaaba, na yung kung saan tinayo yung Propeta Abraham, yung nakikita yung parang black bahay na square na may itim na tali, itim na tela, di ba? Sa Mecca, yung mga nanonood ng Christian, kabisado yun, nakikita yun sa TV. So, yun ay yung direction ng prayer ng mga Muslim. Akala nyo na dinadasal yun, sinasamba, hindi po. Yun po ay direction lamang ng pagdarasal. So, ang una pong direction ng pagdarasal ng mga Muslim ay dito sa Masjid al-Aqsa. Itong tinayo ni Propeta Jacob, Propeta Israel, si Propeta Jacob. So, ito ang unang kibla. So si Mary, kung bibisita kayo doon, sa underground yon, mayroon lugar doon na sinasabing dito nagserbisyo, dito nananatili si Mary yung time na yon. Doon talaga siya nag-i-stay at nagdarasal. Siya lang yung babaeng napayagan magserbisyo sa masjid, sa baba. So may kwento pa nga doon na dumating si Zechariah, nagulat siya na kung ano yung panahon, opposite doon sa kinakain ni Mary na pagkain, na provision. Dahil yung time na yon ay kung pag summer, may pagkain siyang kinakain ng mga prutas ng winter. Pag winter naman, may mga prutas siyang pagkain na kinakain na tumutubo lamang, sumisibol lang sa summer. So pati si Zechariah nagulat at tinanong niya ito ay galing sa, syempre, sa taga-provider, ang Panginoon, ang Allah. Yun ang naalala ko sa kwento na sinabi ni Mary dito. At after natin dito, sa kwento paano about kay Mary, pero si Jesus meron din siyang dito, meron din sariling page
patungkol sa kwento dito kay Jesus. Pero alam ko kay Prophet Muhammad may sarili siyang book kasi mas mahaba yung kwento ni Prophet Muhammad. So lahat ng 25 propeta halos 24 sa kanila ay andito ang kwento. So pagpupunta tayo sa Quran chapter, gusto ko sana basahin sa inyo isa-isa din yung Arabic niya pero baka mahabaan tayo kasi ang ganda sana pakinggan. Pwede nyo i-search sa YouTube, chapter Mary, Surah Maryam, tapos pakinggan nyo yung Arabic niya, tas translation. Sa gabi, kung bago kayo matulog, wala na kayong gagawin, relax na kayo, pakinggan nyo with headset, buksan nyo yung Quran. Kahit ikaw ay hindi Muslim, ikaw ay Kristiyano, no problem. Maganda nga to para sa iyo. Stress ka, depressed ka, marami kang problema. Try mo pakinggan. Pili ka ng, sa tingin mo magandang kiraa, magandang voice. Try mo si Mishari Alafasi, something na ganun. Pakinggan mo yung chapter Mary. At kahit hindi mo naintindihan for sure, sabihin mo, may something mangyayari sa puso mo. Di ba? Tagos. Dahil ang salita na ito ay hindi salita ng tao. Salita ng lumikha sa iyo. Salita ito na nagbigay ng buhay sa iyo, nagbigay ng mata sa iyo, kaya napapanood mo ako ngayon. Nagbigay ng tenga sa iyo, kaya napapakinggan mo ako ngayon. Nagbigay sa iyo ng puso ngayon, tumitibok. Kaso iba nga lang nilalaman ng tinitibok ng puso na yan. So, pag narinig mo ito, for sure, ang tibok ng puso mo ay mararamdaman niya kung sino ito. Ito yung lumikha sa kanya. Kaya siya tumitibok ngayon. Kaya pakinggan nyo. At pwede nyo din pakinggan, minsan meron with English translation, habang pagkatapos niya bigkasin yung Arabic verse, ay bibigkasin din niya yung translation inshallah. So sa malapit na kwento, sa chapter ni Mary, chapter 19 siya. Okay, sa Quran, chapter Maryam. So chapter 19 siya. Pwede ka din mag-umpisa sa 16. Dito, ipinakwento, Wadhkur fil kitabi Maryam, at banggitin mo o Muhammad sa aklat ang kasaysayan ni Maria. So sa Tagalog, Maria. Ang Jesus pala either sa Aramaic, sa language niya, or dito sa Arabic ay tinatawag siyang, sa Islam, tinatawag siyang Isa. Pero sa mga Arab Christian, tinatawag siyang Yeshu. Pero alam ko sa Aramaic pa sinasabing Isaw, pero which is iba ang meaning sa atin. So, at least mas malalapit yung mga yon kesa sa Jesus. Okay? Walang J yun. So dito sinasabi sa chapter ni Maryam sa Quran, at banggitin mo sa aklat ng kasaysayan ni Maryam, nang siya ay lumisan mula sa kanyang pamilya sa isang pook sa dakong bahagi ng silangan. So, i-summarize agad natin yung story. So, siya ay pumunta sa isang lugar na kung saan meron parang cave na siya ay nagtatago doon. Si Maria kasi ay isang malinis na babae. Talagang nag-hijab, hindi yung, let's say, yung mga ugali na mga nakikita natin ngayon. Ay talagang discipline, mahinhin, babaeng iniingatan ng kanyang sarili talaga. Okay? At sa pag-i-stay niya doon, pagkaraan siya ay naglagay ng isang tabing mula sa kanila upang siya ay mapag-isa. Parang curtain, or siya ay naglagay ng something harang. Kaya kami ay nagpadala sa kanya ng aming ruh. Nagpadala siya ng itong ruh, akala ng ibang mga espiritu. Ito ay si Angel Gabriel. Sabi dito, banal na espiritu. Ang anghel na si Gabriel, si Angel Gabriel. So ipinadala sa kanya si Angel Gabriel. At ito ay nagpakita sa kanya sa anyo ng isang ganap na lalaki. Kaya nagpakita sa Angel Gabriel sa itsura ng isang lalaki kasi mga anghel mula sila sa liwanag, nilikha sila mula sa ilaw, at walang babae at lalaki sa kanila. Siya, si Maria, ay nagsabi, "Katotohanan ako ay humihingi ng paglinggap sa mahabagin laban sa iyo. O ako ay iyong layuan." Masyadong malalim yung Tagalog, na Arabic pa yung Tagalog nito, pasensya na. "Kung tunay ngang ikaw ay may takot sa kanya." Akala niya kung sinong lalaki na basta pumasok. So sinabi sa kanya ng Anghel Gabriel ay nagsabi, "Ako ay isang sugo ng inyong Panginoon na napag-utusan upang igawad sa iyo ang magandang balita. Isang ipagkakapuring anak na lalaki." So dito sinabi ng anghel sa kanya na siya siyang messenger na ipinadala sa kanya para magbigay ng magandang balita na siya ay magkakaroon ng anak na lalaki. At nagulat si Mary doon na siya ay hindi ganung klaseng babae. Ni wala nga siyang asawa, ni walang gumalaw sa kanya. Wala siyang jowa, wala siyang boyfriend, bawal yun, haram. Siya, anghel na Gabriel, ay nagsabi, "Gayon nga, ito ay mangyari. Ang iyong Panginoon ay nagsabi, ito ay sadyang madali para sa akin. At siya ay aming gagawin bilang palatandaan para sa sangkatauhan at isang habag mula sa amin, at ito ay isang pangyayari na itinakda." So madali lang sa Allah pag sinabi niyang be, it will be. Kun, fayakun. At dito hinipan na si kaluluwa ni Jesus o sinasabing ruh. Hinipan na si Jesus doon, or ibinigay na si Jesus sa kanyang sinapupunan, at buntis si Mary nang walang lalaking gumalaw sa kanya. So yun ang true story. Unlike sa story ng mga Christians na paniniwala is may kasama siyang Joseph, na which is asawa daw niya, at pumunta sila sa
Yung nga, sa lugar na may mga hayop at doon siya nanganak, may mga tupa at baka. Pero sa story ay mag-isa lang po si Mary. Ito ang ito ang sinabi sa Quran, hindi mula sa akin kay Ibrahim Casey, hindi mula kanino. Kaya minsan, buksan natin ang isip natin, pag may naririnig tayo mula sa mga preacher o sa mga Muslims, wag natin sila yung kinakagalitan. Ito si Ibrahim, sabi niya si Mary ganito. Di naman ako nagsabi. Binabasa ko lang po sa inyo yung Quran. Ang lumikha sa iyo nagsabi nito. Hindi ako. Sa Muslim, hindi kami pwede mag-imbento, magsabi ng salita. Alam niyo, kung pwede lang sa amin mag-imbento, magsabi ng salita, hindi na ako titingin sa libro, hindi na ako titingin na nabubulo sa mga Tagalog na malalim ng Quran. Diretso na lang, mag-iimbento na lang ako. Ay, si Mary, parang ganito, ganyan, pumunta siya doon, marites na kwento, kwentong balbero. Tama, hindi. Mas mabilis ako makapagkwento. Diba? Sanay ako mag-vlog. Pero dito, kailangan natin kumuha sa source. Kung anong tunay na kwento. Hindi tayo pwede di ba? Ang Allah ang nagkwento nito kay Prophet Muhammad na nasa Quran. Kaya basahin niyo po. Inshallah. Kayo po mismo ang bumasa at humungsika. Kaya, ayun, siya ay nagdadalang tao sa kanya, kay Jesus. At siya ay humayong nagtungo sa isang malayok, pook. Ayaw kasi nabasahin ko yung English dito na mas madali. At yung mag-isa siyang nanganak o nagbuntis yung time na yon. At sa short na i-summarize natin yung kwento na pumunta siya sa isang puno ng dates at inutusan siya na i-shake yung puno ng dates. Iyog-yog, sabi Diyos. Para may mahulog na mga bunga at kanyang kakainin ito. Isang aral na papansin mo doon, kababaeng tao, kapapanganak lang o masakit ang tiyan, alam nyo na, galing sa panganakan or buntis. Tapos kung saan inutusan pa siya i-shake yung puno na pwede naman ilaglag ng Allah sa kanya, di ba? Pwede naman ihulog yung dates sa kanya. Pero bakit inutusan pa siya i-shake para ihulog? Hindi ba nagbibigay sa atin ng aral na nasa tao ang gawa at nasa Diyos ang awa? Di ba? Kasabihan natin mga Filipino, sa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. So, ang paghahanap buhay o ang pagkilos natin sa mundo, dapat yung pagsamba is may gawa. Hindi yung matulog muna ako, bahala na ang Diyos eh. Siya naman pala may kontrol ng lahat, nakatadhana na yan eh. Parte din ng paniniwala sa Islam, nakatadhana, yayaman ka na lang bigla o ganito, may pera. Hindi, kailangan kumilos ka din. No? Gusto mo ng paraiso, kumilos ka din. Sabi nga, may kasabihan nga, paradise has a price, it's called sacrifice. Kahit sa Tagalog parang Makata. Ang paraiso ay may presyo at ito ay sakripisyo. Di ba? Gusto mo ng paraiso, ito ay may presyo. Ano yon? Sakripisyo. Sacrifice mo sa Allah. Kaya yun, huwag kang magtataka bakit ang Muslim nagsasala, fasting, nag-hajj, umrah, zakat. Bakit may maraming gawain sa mga Muslim? Daming bawal, daming kasi may gawa. Gusto mo awa ng Diyos, awa ng Allah, may gawa. So dito isang araw din makikita natin kababaeng tao, pwede ilaglag ng Allah yung dates. Bakit pa siya inutusan, i-shake ng konti para lang buwaba at pakainin siya. At may lumabas din ng tubig sa kanyang paanan at uminom siya. At winish niya yung time na yon na sana siya ay maglaho na lang na hindi malaman ng mga tao patungkol sa kanya. Kasi kahiya-hiya. Dahil siya ay parang isang ustada, isang shekha, hindi naman isang madre, isang religious na babae na mula sa pamilya ng mga reliyosong mga mula pa sa mga propeta. So kung saan kahiya-hiya ito, nagkaroon siya ng anak na wala siyang ma-explain na pagkapag-isipan siya ng masama, which is nangyari nga. Dahil kaya yung time na yon, sinabihan sa kanya na mag-fasting siya. Siya ay mag-fasting. Tignan nyo, ang fasting din ay hindi ibig sabihin pag-iwas sa pagkain. Ang fasting ay pag-iwas sa mga bagay na pinag-uutos sa'yo. Tulad ng kasamaan, hindi lang pagkain. Kaya yung fasting kay Mary, yung time na yon, ay fasting saan? Pagkain? Hindi, sa pananalita. Hindi siya pwede magsalita yung time na yun. Fasting siya. So yung bumalik na siya sa lugar nila, mula Bethlehem hanggang Jerusalem, na-remind lang ako pag malapit pala kami sa Bethlehem. Dahil minsan, yung time na nasa Pinas ako, yung may shawarma ako nung nagtitinda ako, tapos may pangalan siya Jerusalem. Yung mga missionary na dumadaan minsan, nababasa nila, Palestine or Jerusalem. Tapos titignan nila ako, taga dyan ka? Tapos sabi ko, yes, tuwang-tuwa. Tapos nakikipag-shake hands, kahit babae, gusto akong kamayan. Sabi nga, gusto namin makita ng tao taga doon, sa lugar ni Jesus, sa banal. Tapos sabi ko, tao lang po ako, hindi naman ako banal. So anyway, na-remind lang sa akin yun. Tatawa ko. Si Mary, yung bumalik na siya sa lugar nila, nagtaka ngayon lahat ng mga tao at yung mga imam nila, yung mga pari nila, di ba? May mga position sa kanila, mga sheikh nila. Maria, Mariam, anong dala mo? Anong maipapaliwanag mo? Katotohanan, ang tatay mo ay hindi ganong klaseng lalaki kahit nanay mo. Masyadong mahaba yung Tagalog dito at malalim. Basahin nyo lang doon, pero isa-summarize natin yun ang pinakamalapit na kulugan. Paano mo i-explain sa amin yung dala-dala mo? Kasi alam nila, wala namang asawa si Mary. Hindi ibig sabihin bawal siya mag-asawa, which is bata pa siguro siya or dalaga pa lang hindi pa nag-asawa. Kasi, di ba, alam ng mga sister natin, mga madre ay hindi nag-asawa. So, ewan ko kung anong paniniwala nila doon porket hindi siguro nag-asawa si Mary. Si Mary ay hindi makapagsalita. Anong ginawa niya? Tumingin siya sa kanyang anak. Tumingin siya kay Jesus.
kay Isa. Tapos, tumawa sila lahat. Gusto mo kausapin namin, o paano namin kakausapin yung bata na nasa kanyang duyan? Paano namin kakausapin yung bata na nasa kanyang duyan? Kasi si Mary, tumingin lang doon sa baby. Na ibig sabihin, kumbaga, yun ang kausapin nyo, yun ang magpapaliwanag. Kaya tumawa sila lahat. Tignan mo dito, ang first miracle ni Jesus, ayon sa paniwala ng mga Christian, ay yung time na 30 years old na siya, kung saan yung tubig ay nagawa niyang alak. Ayon sa paniwala nila, yun daw ang first miracle ni Jesus. Pero sa Islam, ang first miracle ni Jesus ay yung pinanganak pa lang siya, nagsalita na siya. Tignan mo paano niya pinagtanggol yung nanay niya na pinagtatawanan ng mga tao sa time na yun. Binigyan siya ng Allah na mag-permission na magsalita. Sabi niya, Qala inni Abdullah. At sabi niya, ako ay si Abdullah, alipin ni Allah. Meaning Abdullah ay alipin ni Allah. Katotohanan ako ay alipin ng Allah, kanyang ipinagkaloob sa akin ang banal na kasulatan at ako ay kanyang ginawang isang propeta. At ako ay kanyang pinagpala saan man ako naroroon. Tinagubilin. Yun siya na yung Tagalog. Okay. Itinagubilin. Sa akin ang pagdarasal. At kawang gawa. Tiyan mo, pinag-utos na sa kanya yung time na yun is pagdarasal, sala, at charity, zakat. Habang ako ay namumuhay. So wala pang hajj yung time na yun, tiyan mo. Ang Islam, makikita mo na Islam ang religion na ipinadala sa lahat ng mga propeta. May sala na sila, may zakat sa time ni Jesus. Pero hindi pa dumating ang kumpletong. Kaya sa panahon ni Prophet Muhammad, kinontinue niya kung ano yung naiwan ni Jesus. Dumating si Prophet Muhammad para i-continue kung ano yung naiwan na mission ni Jesus. Kasi hindi niya natapos yung mission niya, maaga siyang nakalis. Darating tayo doon para maintindihan ng mga Kristiyano. At ako ay ginawang masunurin sa aking ina. Okay? May mga bata dyan nakikinig. At ako ay ginawang masunurin sa aking ina. At ako ay hindi niya ginawang malupit, hindi lapastangan. At ang kapayapaan ay mapasa akin sa araw na ako ay ipinanganak at sa araw na ako ay mamamatay at sa araw na ako ay bubuhayin muli. So, mahaba pa itong chapter na ito. Basahin nyo na hanggang may Tagalog ito at English. Pwede nyo pala i-download ang Quran Tagalog sa JDS, alam ko, application ito. May Arabic dyan, may Tagalog at may English. May Mananaw din. Pwede nyo i-copy-paste at marami kayong magagawa sa apps na ito at free siya. So, babasahin nyo dito ang buong story niya at mahaba dahil baka magkulang oras natin. Ako 30 minutes na yata tayo. So, in short, ngayon lumaki siya, nag-preaching. Yun yung time na nangyari sa kanya. So, malinaw sa inyo na si Mary ay nanganak mag-isa, walang kasamang Joseph, na sinasabing stepfather in Jesus. Minsan pa may nagtanong sa akin, sino ba Diyos nyo? Sabi ko, yung sinasabi yung tatay in Jesus. Si Joseph. Wala namang kwenta yun Sabi sa akin. Sabi ko, sino Joseph? Hindi ko pa naunawaan. Sa Joseph, may story pala na may kasama si Mary, si Joseph. Akala nila yun yung sinasabi ko. Sabi ko, hindi. Yung sinasabi yung tatay niya, yung nasa langit, yung God the Father, yung Diyos na tagapaglikha. Sa mga Arabong Kristiyano, tinatawag din nila Allah. Yung nga lang si Jesus ay anak daw ng Allah. At yun ay binabanggit din ng Allah sa Quran na sinasabi ba yun na ang Allah ay kasama doon sa pangatlo, sa Trinity. So, sa totoo nga lang, ang Trinity na sa Quran tinatanong ng Allah na sinasabi ba nila na ang Allah ay kabilang doon. Yung malaki na si Jesus at nag-preach na siya, so maraming mga hindi sumunod din sa kanya at rebelde na mga may dala siyang kakaiba. May nangyaring politiko doon sa paniniwala ng mga sumobrang laki ng ulo ng mga masyaik sa kanila na hindi siya tinanggap. Pero may mga disipulo naman siya na binanggit sa Quran na sila ay tinanong ni Jesus kung sino gusto maging helper ng Allah. At sila ay nagtaas at sila ay kabilang sa mga Muslim. Nasa Quran din yun. So marami pa bukod dito na chapter na binabanggit si Jesus sa Quran. Alam mo, mga sinasabi nga halos 20 plus ibinanggit si Jesus sa Quran kaysa kay Prophet Muhammad, peace be upon him. So, mas maraming beses ibinanggit si Jesus sa Quran na patungkol sa kanya. Pati sa kabilang buhay, yung pag-uusap niya na ng Allah, naka-record din dito na ang mangyayari sa future na sinabi din ng Allah ang mangyayari na mag-uusap silang dalawa ni Jesus sa kabilang buhay na ikaw ba sinabi mo sa mga tao? Kumbaga sa malapit na kulugan na ikaw ba ay sinabi mo ba, tinuro mo ba sa mga tao na sambahin ka? O ikaw ay, kumbaga siya ay anak ng Diyos? So doon, alam ko mabibitin kayo para i-download nyo talaga ito at basahin nyo yung part na yun at maganda inshallah. So yun po, malinaw ang paniniwala ng mga Muslim na si Jesus siya po ay isang propeta at sugo at wala siyang itinuro na sambahin po siya bagkus siya pa nga ang sumasamba sa Diyos. At yung about sa kamatayan niya, hindi pa po siya namatay. Kaya ang paniniwala ng mga Muslims ay mas malaki kaysa sa paniniwala ng ibang tao patungkol kay Jesus. Yung first miracle pa lang niya, baby pa lang siya, nagsalita na siya.
Unlike dito sa kabila, 30 years old daw siya at yung alak, yung tubig naging alak. Tapos, paniniwala nila pinatay siya, which is mas malaki ang paniniwala ng mga Muslims, karespetado, na hindi siya namatay. Hindi siya namatay, hindi siya napako sa cross. Sinabi ng Allah yun sa Quran, nakakala nila pinatay nila, iba ang nilagay doon, iba ang pinalit ng Allah na tao doon at iba yung kanilang crucify. At si Jesus ay buhay na inangkit sa langit, buhay siya na inangkit ng Allah sa langit. Pero ito lang ang parehas tayo na paniniwala ng mga Kristiyano at Muslim, na ibabalik din siya balang araw. Bababa din siya muli pag malapit na ang araw ng paghukom. Isa siya sa sign na malapit ang araw ng paghukom pag siya ay ibinaba. Bababa siya, pagdating naman sa kwento na yon, hindi ko alam kung naikwento yun dito or naikwento yun sa kabilang libro, ang end of the world. Andito naman yun sa kabilang libro. Ang kulang lang sa atin, hindi nagbabasa. Yun ang problema. So, end of the world, andito naman yung story ni Jesus sa pagbaba niya. So, meron din niya online sa mga gusto bumili. Andyan kung paano siya bababa. Ang naalala ko sa bandang Damascus, Syria. Tapos, dediretso na siya ng Jerusalem. Magdadasal siya sa likod ng Imam Mahdi, na kung saan ito ay mula sa anak-anak na apo-apo ng propeta. So, long story yun. At siya yung papatay sa Antikristo. May darating na Antichrist na pagkatapos maraming na mga bulaan na propeta nagpakilala, either Senyor Aguila or sino pa dyan na stop ko, no, pero hindi niya kayang i-stop yung gera sa Gaza. So, yung mga nagpapanggap na propeta, maraming darating, halos 30, bago dumating itong Antichrist na Dajjal, na magpapakilala siya si Jesus. Kaya maraming Hudyo na magpa-follow sa kanya, at marami din mga Christians na akala siya nga si Jesus. At yung ibang Muslim naman din na baka akala na siya ang Panginoon. Dahil magpapakilala siya, hindi lang propeta, bagkus Panginoon. At si Jesus lang ang tanging makakapatay sa kanya, banda sa gate ng Lut sa Palestine. So, yun po yung summarize ng story na para mabigyan kayo ng idea patungkol sa paniniwala ng mga Muslim kay Jesus. Ang t-shirt pa lang sinusuot ko, hindi lang Jesus ang nakasulat, sinasabi dito, one of the greatest prophet in Islam. Siya ay isa sa dakilang propeta sa Islam dahil siya ay kabilang sa mga messenger. Ang messenger is yung binigyan ng aklat, binigyan ng kasulatan, banal na kasulatan tulad ni Moses, siya si Jesus at si Prophet Muhammad, peace be upon him. So, kung may mga katanungan po kayo, ang babae ay pwede mag-chat sa natin dito sa chat na babasa nyo. At ang lalaki pwede po magtaas ng kamay at mag-microphone, magsalita kung may mga katanungan po kayo related sa atin. Kaya about sa kapanganakan naman ni Jesus, kami ba ay nagdiniwala, nagsiselebrate ng Christmas? Hindi po. Kasi si Jesus ay walang tinuro na ganyan sa panahon niya. Ang nanay niya ay hindi nag-celebrate ng birthday niya, kahit ang mga disciple, kahit December, hindi nila kinilala ito. Kailan lang to dumating. At isa pa, kung babalikan niyo yung story na si Mary ay kumain sa puno ng dates, alam niyo yung dates, yung matamis na prutas dito pag Ramadan, di ba? Ang dates po, sinasabing hindi tumutubo, kahit sa totoo ngayon, walang bunga ng dates ngayon dahil winter. Ang dates ay tumutubo bandang spring or summer, sa tag-init, mga bandang May, April, kahit i-google mo. So, patunay na si Mary, nanganak siya kay Jesus, ay hindi winter. Dahil sa Bethlehem, sa amin, sa Jerusalem, ay napakataas ng snow, umaabot po ng tuhod ang taas ng snow sa sobrang lamig pag winter. So, sa story, hindi maaaring manganak mag-isa si Mary ng ganito, mag-isa na walang kasama katulong na manganak siya sobrang lamig sa snow. At paano siya nakakain ng dates kung winter? Dahil ang dates ay hindi bumubunga sa winter. Kaya isa pang ebidensya na patunay na hindi siya ipinanganak sa winter or December. Pinanganak siya sa tag-init na panahon, at isa pa, kahit pa malaman natin ang kanyang day of birth, kahit si Prophet Muhammad nga hindi pwedeng i-celebrate. Ibang propeta pa kaya? Yun po, isang dagdag na kaalaman, baka itanong nyo po. So, ang isang Muslim, hindi siya pwede maging Muslim pag hindi niya tinanggap si Jesus na isama sa paniniwala sa apat na haligi ng paniniwala sa Islam, na kabilang siya sa mga propeta at mensahero. At siya ay sinusunod din base sa kanyang kung ano sinabi ng Allah patungkol sa kanya, na siya ay isang propeta at sugo lamang, at wala nang hihigit doon na sinasabing pagsamba o ano. Dahil ang pagsamba lamang ay tanging sa isang Diyos, ang kanyang Diyos na sinasamba din. At ang kanyang salita po is Aramaic. Tatlo ang salita sa Palestine. Yung Hebrew, galing kay Moses. Ivrit, tawag doon. Bata ako, nakakaintindi pa ako yun, pero nakalimutan ko. Aramaic, itong salita yung Jesus. At Arabic. Ito yung tatlong Semitic magkakapatid na lingwahe. Kaya kung papakinggan mo sila ay magkakaparehas lang halos. Ang Hebrew, salita ng mga Israel, halos maraming silang words na parehas lang sa Arabic, na twist lang ng konti. Tapos ang Aramaic naman, parang siya yung nasa gitna, na mukha siyang sounds Arabic at mukha din siyang sounds na Hebrew. Para magkaintindihan, parang, hindi ko alam kung sabihin natin sila yung Iranon, di ba? Iranon, na nakakaunawa ng Maranao at nakakaunawa ng Maguindanon. So parang let's say sila yung nasa gitna.
Ayun po. Ano pang mga kailangan malaman or magtaas lang po ng kamay bago tayo magtapos inshallah. Maraming salamat sa oras niyo din po.